Mag-ingat mga kabisik sa pagbili ng rectifier regulator, ang bilis uminit. Alright mga kabisik, so meron tayo dito Suzuki GD110. So ang issue nito mga kabisik ay yung kanyang rectifier regulator. Napakabilis uminit. Ito po ay bago na binili na may-ari sa Shopee, kaya lang hindi magandang brand yung nakuha niya. At ito ay maliit yung nakuha niya kaysa sa stock, no, na pinalitan niya na sumabog, kasi ito sumabog na yung kanyang rectifier regulator kasi hindi niya napalitan agad, isira na pala, kaya sinira niya din yung mga component ng ating motor, yung battery, yung CDI, nasira lahat yon dahil sa ating rectifier regulator na sira na. Okay, so kasi ang ating rectifier regulator ay napakahalaga sa ating mga motor, especially sa mga battery operated, kasi ito yung regulator natin nagmi-maintain ng ating battery, at syempre yung battery natin, yung supply ng ating battery papunta ng ating ignition switch. Pag on natin ito ay pasupply yung accessories wire natin papunta sa ating CDI. Kaya sabi natin sa may-ari, palitan na lang natin tong bago mong binili ng magandang klase. Kaya yan, palitan natin ng TTGR. Ito ay magandang brand na nire-recommend din naman ng mga vlogger na mga kasama natin, especially sa mga wiring. Maganda to, at least, no. Ito kasi ay almost 600 plus na to. Yung mga iba kasi is 400, 300, minsan hindi maganda talaga yung mga ganong klaseng regulator. Napakabilis uminit, mga ilang minutes lang, 2 minutes, 3 minutes, hindi mo na mahawakan ang iyong regulator. Hindi dapat ganon. Kaya yan, ilagay na natin yung bagong rectifier regulator na binili natin, at check natin kung maganda ba yung kanyang charging, syempre, at hindi dapat siya mabilis uminit. Okay, nilagay na natin, at paanda rin natin para masubukan natin. Alright, ayan, so check mo natin yung laman ng battery niya. So ayan, so meron siyang 13 volts, so maganda naman kasi nga bago. Okay, so ngayon yung charging naman ng check natin. So i-on natin, restart natin yung motor. Okay, para confirm lang natin na maganda yung charging ng ating nabili na regulator. Okay, yan. So hindi lang makita sa camera, pero yan po ay 14.9 volts. Okay, full wave pala ito, itong mga GD110 na Suzuki. Okay, so i-crank natin or i-accelerate natin pala. Okay, yan, 14.9. At least maganda yung kanyang charging, malakas na. Okay, so ibig sabihin malakas din yung supply ng ating CDI. Ayan. So ngayon, i-check na natin na dapat ito ay hindi mabilis uminit. So idle lang natin, and then try natin na yan. Okay, check natin kung umiinit siya or mabilis pa siya uminit or hindi. Ayan. So far okay naman yung kanyang init, katamtaman. Okay, medyo pinatagal pa natin ng unti yan kasi yung isang maliit na regulator na binili niya is mga ganyang katagal na is talaga mainit na, pero yan, good na. Alright, so walang problema yung may-ari ng motor, masaya na siya. At yan, keep niya lang yung nabili niyang mura, pero napakabilis uminit at maliit lang talaga kasi yung kanyang heatsink, yung nag-absorb ng heat ay mga 6 lang, no. Yan, yung ating nabili is 9 yung nag-absorb ng init, at dapat maayos yung pagkakalagay natin sa body. Alright, thanks for watching. Please like, share, and follow.